Muna. Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako sa kanya. Bakit? Alam mo, kampanya na kampanya sa para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawasan ng sarili niyang block, independent block. And, na yun, mag-isa na lang siya. Agoy! Kaya, I heard na mag-isa na lang siya. Canvassers ng Maynila na iproklama si Abante bilang winning candidate. Walang natanggap ang COMELEC na temporary restraining order mula sa Korte Suprema pabor kay Joey Chu Wauy. Pagkatapos mailabas ang desisyon ng COMELEC and Bank ay natapos noong Sabado, kung kaya minarapat ng clerk of the commission na maglabas ngayong araw na ito ng tinatawag na entry of judgment and certificate of finality upang yun na yung signales na pwede nang ipatupad, i-implement yung naging desisyon ng COMELEC. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na! Sumagot na ang Ante Clara mo. Sumagot na po si Ander. Naku po. Mamaya, kayo ho ang magdidesisyon kung ano yung mapapakinggan nyo. Ito ho ang kanyang bibitawang salita at talagang magugulantang ka. Kung ikaw ay nakikinig sa kanya at makikinig sa kanya, talagang parang hindi mo panipaniwala. Hindi ka panipaniwala, sorry. Nasabi ni Aling Ledesma. Pero ito, maraming mga pag-uusap dito. Parang Zubiri at JB, kinontra sino? O si Adiktre. Asidre. Sa usapin ng impeachment. Sino yan? Bakit merong ngayon na parang may pag-uusap, umuusbong na kwento na naman. Parang ito na naman ay umaatake na naman. Itong bata ni Balulong. At ito ang banat ni Senador Mig Zubiri dito sa Senate Block. Ano yan? Ice Block o Hollow Block? At ito Pamilya Duterte patuloy na umaasa makakabalik si Tatay Digong. Yan po ang hinihiling ng sambayan ng Pilipino. At sa mga taga Cebu, yung mga durobo dyan, nagpahayag na ho dito. Ang sabi sa title, Go Baricuatro at mga durobo sa Cebu, lumayas na kayo. Yan ang magandang pag-usapan natin dito. Pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin. At share mo na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe ko na at i-bell all nyo po para nakakatanggap ka ng notification. At doon naman sa hindi nakakatanggap ng notification, kalkalin nyo hulang ang pangalang Kuya Good sa YouTube. Yung YouTube na yan ang pinaka-the best panoorin sa lahat. Huwag kayo magpapaniwala doon sa mga fake news. Dito lang sa mga kapanipaniwalang stream. Kagaya ng SMN9, Net25, si Kuya Goods, etc. Simulan natin. Ano meron? Nag-alala si Senator J.V. Ejercito na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tama. Sa panayam ng media, sinabi ni Ejercito na ang paglilitis, kung magpapatuloy ito, ay maaaring makayanan ang kumpiyansa ng mamumuhunan at makapagpabagal sa mga dayuhang direktang pamumuhunan. Gustuhin man natin o hindi, makakaapekto talaga ito sa atin, aniya. Ang aking inaalala dito ay ang mga dayuhang direktang pamumuhunan, na hinahanap-hanap natin, ito ang nagdadala ng mga negosyo, mamumuhunan sa mga planta ng kuryente, mga sistema ng riles, at mga paliparan. Actually, parang maraming gusto mag-invest dito pero sa panahon ni Tatay Digong. Pero sa panahon ngayon, parang iwas sila. Parang ayaw muna nila. Bakit? Baka mamaya malugi sa panahon ngayon. Alam niyo naman sa sitwasyon ngayon. At may balita nga maipasok lang. Alak ng tipaklong akalain mo itong milik-milik. Parang may nabigyan na ata ng certificate itong si Atras. Parang may ipoproklamo na at madideclare ng panalo. What? Nakakagulat mga kasama. Ano nangyari sa Pilipinas? Kala ko ba bangon Pilipinas? Mantakin nyo mga kasama. Talo na, nanalo pa. Sa panahon lang yan
Sa panahon lang yan Oh, kilala nyo na. Sino nakaupo ngayon? At yung mga alalay nito, walang takot. Ha? Bakit? Oh, sabi ni Aling Ledesma, hawak nila lahat. Nanalo ka? Samantalang talo ka. Paano ka nanalo? Ang tanong dito, magkano? Kaya pala nilalaban, mga kasama. Kaya pala matindi. O nabalitaan nyo na ba? Di ba sabi ko nga sa inyo Oh. Sino ang uupo ngayon sa Maynila? Pag-congressman, District 6. Hanapin nyo ngayon. Nasa balita na ho. Parang binigyan na ho ata ng pagkakataon. Saklap no, Pilipinas! Bangon! Ang lahat ng ito ay maaaring kailanganin sa likod ng ilang sandali, dagdag niya. Sa kabila ng mga alalahanin sa ekonomiya, kinilala ni Ejercito na ang Senado ay nananatiling mandato sa konstitusyon na magsagawa ng impeachment trial. Tinugunan din niya ang batikos na hinaharang umano ng Senado ang paglilitis at sa halip ay itinuro ang Kamara ng mga kinatawan para sa pagkaantala. Nasa kanila ang lahat ng oras. Bakit ginagawa ito sa huling minuto? Tanong ni Ejercito, na tinutukoy ang Articles of Impeachment na ipinadala ng Kamara noong Pebrero. Si Ejercito ay kabilang sa mga senador na bumoto para ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara noong nakaraang wait lang buwan. Papakita ko lang sa inyo. Kasi baka sabihin nyo fake news na naman. Hindi ho tayo nagpi-fake news dito. Ang nakakawindang dito, lalakihan ko na para sa inyong lahat. Ito ano sabi dito? The Commission on Elections, COMELEC, Second Division has proclaimed Benny Atras as the rightful winner in Manila 6th District Congressional race. What? Following the cancellation of Joey Chuaoy candidacy over alleged misrepresentation. Kailan to? Kailan to Kailan? Kapapasok lang. Kapapasok lang yan. Eto na Abante to be officially proclaimed 3 hours ago. Di ba? Ang saklap. Ang saklap. Di ba? Mag-ano kayo, magtumingin-tingin kayo ng balita at malalaman nyo lahat. Kaya nakakawindang, ganyan na pala ang sistema. Hindi na nasusunod, kung manalo ka pala, pwede kang maging talo sa pamamagitan ng hocus-pocus, sabi ni Aling Ledesma. Wow! Imagine? Sino yung nagbibida-bidahan ngayon? Sumagot siya. Kanino? Sumagot siya dito sa interview. Bakit daw ganto? Sino raw yung ganton? Ganon, Sabi dito, itinangging gusto niyang alisin si Net 25 reporter Eden Santos sa Malacanang. Tatanggi mo halata naman, sabi ni Aling Ledesma. Gusto niyo malaman? Meron siya ngayong pa-interview. Ano yung usapin dito? Kayo na bahala umusga. Of an alleged push to remove certain Net 25 reporter from covering the palace and the president. Sino nag-push? Gusto niya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net 25. Because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot. Kita nyo naman pala kung paano siya sumagot. Bigyan nyo ng grade. Bigyan nyo ng, ano ba tawag doon? Rate. Kung paano sumagot ito. From 1 to 10, ang highest is 10. Ano bang magbibigay nyong, nabubulol na ako, Kuya Goods. Ano bang mabibigay mong rate dito kay ma'am? Saklap Kita nyo naman pala kung paano siya sumagot. Galing, no? Ako naman siya entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari na sa video. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin yan. So, bakit may blanco papel? Yung kapal, kalahati, blanco. Ayun na nakita namin sa ebidensya. Tsaka doon, wala naman nakasulat yung mga ibang address. Bakit parang dagdag bawas, sabi ni Aling Ledesma?
Parang ang dami mo sinabi. Nung tinanong ka ni Aling Eden, sabi ni Aling Ledesma, parang nalito ka. Kung anong address ang babanggitin, sabi ni Aling Ledesma. Kayo mga kasama. Ano ba sa tansya nyo dito kay Ma'am Amo Manager Boss? Oo. So I can accept any question. Basta okay din sa PCO. Ma'am, so it's a catch allegations of some netizens online. Nako, kinat na. Bakit kaya kinat? Oh, ito rin namang star na to. Ba't kinat? Huwag nyo ikat. Kung ano yung tanong, ipakita nyo kagaya lang ni Miss Eden yan. Ha? Oo. Si Ma'am Eden, walang cut-cut. Ha? Tanong kung tanong. Yun. Ang totoong balita. Hindi na kailangan ikat. Hindi mo kailangan putulin. Ha? Ay, halatado dito. Papakita ko sa inyo. Ha? Allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Lumampas na eh. Ulit. Ayun! Ulit ha. So it's a Ayan na, biglang magja-jump yung video. catch allegations of some netizens online Hindi lang natin alam ha. Di ba? na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Una-una ba naman po ilalabi na mawalang isang reporter dito? Di ba? Unless meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ako may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakapit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ay! Talaga ba? You're wrong. Fake news daw. Yan ang sabi ni Ma'am Boss Amo Manager. Di ba? Nakakawindang. Mantakin nyo eh. Halata doon eh. Binisto na ni Ate Eden eh. Fake news ba raw? Sorry, fake news. Talaga naman. Ito kayo bakbaka na ito ni Virus at saka ni Migs. Ano kaya ito? Mas maganda, alamin natin. Bigyan natin ng reaction kung ano yung masabi rito. Sir, going back dun sa Senate leadership, mag-e-effort ka pa ba para makakuha ng support for Tito Soto or tanggap nyo na po na kayong posibleng maging minority pag nag-open ang 20th Congress? I have a lot of privileged information. Yung mga kumakausap na sa akin na ganito, hindi magandang pakinggan. Kaya hindi ko na lang babanggitin. What are the reasons why you don't want Tito Sen? Why you don't want Ping Lacson? Masyadong stricto, masyadong kaya mahirap nang magsalita kasi ayaw ko naman maipit yung mga nagkukwento sa akin ito. Mm-hmm. It's more of accommodation. I think many of them were given the best committees that the Senate can be offered. Mm-hmm. Obviously, our selling point with our group is to be able to repair the image of the Senate, and therefore we want to make it more transparent, especially dealing with the budget. We want to give the committees to those who are rightfully deserving because of their qualifications. Maybe it's not saleable. It's not saleable to the members of this new 20th Congress. Tanggap namin. Ako gusto ko, I started my career as a minority member. I will end my career as a member of the minority. Okay sa akin yun. And then yung group niyo tinatawag na conscience blacks? Well, sabi ni Senator Ping, tinatawag yung conscience block. I call it veterans block. Kasi, to be honest, we don't have naman the monopoly of conscience. Diba? I have members like Congressman Marcoleta or Senator Marcoleta, may conscience din naman yun. So ayoko naman, di ba? Ayoko naman sabihin na kami meron sila, wala. Parang Spice Boys yan di ba? Yung kalaban namin nun, Bright Boys. Sabi namin, di naman kami nagpapanggap na bright. Spicy lang. Banghang lang. So ako, I'd rather be known as a veterans block. And because we've seen it all, and we've seen how the Senate, once upon a time was its, of course, peak performance in terms of trust rating with all our kababayans. Sana we can bring it back to that level. Okay, Dindo muna. Alam mo, nahawa nga ako kay Senator Risa. Nahawa talaga ako sa kanya. Bakit? Alam mo, kampanya para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawasan ng sarili niyang block, independent block. And ngayon, mag-isa na lang siya. Agoy! Kaya I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. But, of course, she's most welcome to join us. Although, we have a divergent wait lang Ibig sabihin kung willing kang i-adapt ibig sabihin tutuligsa ka na rin sa mga Duterte. Ganun ba yun, boss? Nagtatanong lang, boss, baka masamain nyo. Kasi kung willing kang i-adapt, itong mag-isa na lang, maging aware tayo mga kasama. Baka bumoses ito,
ay malalaman natin sa susunod na eksena kung ano yung mga plano nila. Kasi kukunti na lang sila eh. Masasapawan sila ng majority. Eh hindi rin natin alam kung sino ang hahawak. Sino ang pinaka-boss nila sa majority. Kaya abangan natin yan. Lahat ng mga bagay-bagay susundan natin yan. Kaya lagi kayong susubaybay sa channel natin, si Kuya Goods, ha? Abangan nyo. Abang-abangin lang nyo, ha? I'd say position on some issues. Kasi of course, she's more on the left side. We're more on the conservative side. Many of you know I'm a conservative politician. So, but you know, when it comes to transparency, sama-sama kami. Di ba? When it comes to ayun naman pala, niliwanag naman abuse yun. of authority, dapat sama-sama kami na tumayo. We welcome her to join us. We'll adopt her even if she doesn't want to be adopted. So 5 ang Eh, minority. paano yan? Si VP Sara ang tinutukoy ng sinasabi mong babae. Sasama ka rin ba? Tanong lang ha. Kami nagtatanong. Kailangan maliwanag, transparency. Ikaw mo. Di ba? Maliwanag sa maliwanag. Baka ngayon, dahil willing kang i-adapt siya, eh baka ma-adapt din yung ugali ha. Iwas lang tayo dyan. Kasi alam naman namin ikaw nakaside. Baka biglang ito iba na ang pormahan. Aalamin namin ang gusto. Para pagdating ng 2028, alam namin kung sino yung totoo sa totoo. At sa Duterte. Yan lang naman, sabi ni Aling Ledesma. Well, no, I don't want to answer for her. Ang sa apat lang kami, handa na po kami sa pagiging minority. Okay, Dinda. Sir, nabanggitin yung leadership style. Si ASP Chisba, hindi ka satisfied, especially sa pag-handle ng impeachment case? Hindi ka ba siya build sa style ng leadership? Hindi lang yan marami pang issues Ako, katulad yan, yung sa budget, para kaya pa ako nag-vice chair. Di ba? Tinanong nila ako, gusto ako mag-vice chair nung sa budget noong 2025. So I said, okay, I'll volunteer kasi para naman, wala naman akong committee. Di ba? May committee ako, economic affairs. Wala naman akong ginagawa. Alam niyo naman, gusto ko magtrabaho. So, hinandle ko yung sa DOST, Department of Science and Technology. Tuntua ako, nabigyan ko sila ng 1 billion additional budget, 1.4 billion, 1.3 billion. Pati PSI, Philippine Science High School, campus na bago, ang ganda. Nalagay na namin sa budget. Pagdating sa BICAP, tinanggal lahat. Nako, yun na. Woo! Laglaga na ito, mga kasama ha. Pero mas maganda kung ano yung mga makikita sa pinali. Yung pag-uusap. Gusto ko yung pag-usapan dito yung kung i-adapt man niya itong si Babaita, wag niyang i-adapt yung ugali. Pakiusap lang, boss mo manager. Wag mo i-adapt ha, yung ugali. Pwede wag mo na nga rin siya i-adapt. Oo. Dito tayo. Hindi pwede kung anong gusto mo. Gusto mo? Yan ang tanong ni attorney. Topacio. Sino ang bibirahin niya dito? Ito ang tanong. Sino ang pag-uusapan dito? Pasok natin. Tataray si Risa. Kasi gusto ni Risa, magsumpa na yung mga bago. Sana mas maaga, panumpain na sila ni presiding officer. Sana wala nang ano pa mang delay or aberya. Bla 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 bla. Wala naman sinasabi. Wala pala ito. Yung ano pala to, mga nakaraang video pa pala to. Kala natin bago. Doon tayo sa bago. Pangit yung mga lumang video. Hindi natin pwede pag-usapan yung mga lumang video. Kailangan dito yung mga bagong pag-uusap. Committee chairman, committee chairmanship, pinalok sa ilang senador. Alam mo yun? Yung mga, alam mo, manunuhol sila para pumabor sa kanila. Yung mga ganong bagay. Yan ang mga dapat tutukan. Nakakaasar lang dito. Yung issue, alam niyo ano issue? Yung sa Maynila, yun ang malaking issue. Talo ka, nanalo ka pa. Ito bago to. Gusto ko ipasok ko ito sa inyo. Alamin natin. Ito yung mga ebidensya. Sabi rito, yung mga whistleblower ito doon sa, kay ano pa rin to, kay PhilHealth Queen. Tama ba? Tingnan natin. Ipasok natin ito para mas maganda. Malinaw. Malaking bagay ito para may kaalaman tayo mga kasama. Hindi lang hearsay. Kailangan totoong balita. Kami na rin mga lumutang noon ng mga whistleblower sa sari-saring issue, iskandalo at kontrobersya. May ilang nakapagpakulong at nakulong. Yan. Meron ding napatunayang nagsinungaling.
Ang bumaliktad na si Michael Maurilio alias Rene na tumestigo laban kay Apollo Kibuloy at ang lumutang na si Julie Patidongan o alias Totoy laban kay bilyonaryo Atong ang pinakahuli sa mahabang listahan ng mga nagpresentang whistleblower na nandawit ng ilang sikat na personalidad sa samot-saring kontrobersya. Jukebox Gang kung tawagin ni Senador Ping Lacson. Ang mga animoy disusing tumestigo noon laban sa kanya pero napatunayang nagsinungaling. Una na rito si alias Ador Mawanay o Antonio Luis Marquez sa totoong buhay na inakusahang may milyon-milyon umanong dolyar na bank account si Lacson sa ibang bansa pero kalaunay umaming nagsinungaling. Sa kanyang libro, kinumpirma ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na peke ang impormasyon ni Mawanay. Ayon pa kay Arroyo, sa panahon ng intriga at palitan ng mga aligasyon at dirty tricks, nagkalat ang hiwalay at pekeng impormasyon at nasasakripisyo ang katotohanan. Ayon pa kay GMA, hindi anya sinadyang ipakalat ang kasinungalingan laban kay Lacson. Ikinalungkot ni Arroyo na naging karibal at hindi naging kaalyado si Lacson dahil dito. Taong 2020 na aresto si Mawanay dahil sa estafa sa hiwalay na kaso. 2021 nang maaresto rin dahil sa estafa si Mary Ong o Rosebud, isang dating police agent na idinawit noon si Lacson sa mga krimen. Dati ring nandawit kay Lacson at napatunayang nagsinungaling ang ex-PIDEA agent na si Jonathan Morales na lumutang ulit noong isang taon para sa tinawag na PIDEA leaks na umano'y idinawit sa illegal na droga sina PBBM at maging ang aktres na si Maricel Soriano. Tinawag ni PBBM na professional liar si Morales na Nako po. So kaya yan, yung mga lumalabas na whistleblower, baka nga totoo. Hindi natin alam. Baka rin na totoo yung kanilang inihahayag na meron talagang milyon ng bayad. At para madiin lang si Pastor Kibuloy, si BP Sara, si Tatay Digong, si Senator Bato, o di ba? Enak ng tipaklong. Hindi naman uusok 'yan kung hindi totoo. Dito tayo mas maganda at magugulantang yung mga taga Cebu. O kung ikaw ay Dorobo, lumayas ka na. Yan ang balita rito Gusto namin, sa bagay parang kamay na bakal din ang gagawin ni Madam Balik 4. Gusto natin yan. Sana nga sa Maynila ganun din Oo. Pasok mo, balita. May babala ang bagong gobernadora ng Cebu sa mga kriminal sa probinsya. Tapos na ang maliligayang araw nyo. Ang detalye sa agenda reporting Mary Ann Uy. Ito ang matapang na babala ni Governor Pam Maricuato para sa mga grupong nagpaplanong manggulo sa probinsya. Iginiit ng gobernadora na walang puwang sa Cebu ang mga sangkot sa drug trade, human trafficking, pornografiya, illegal gambling at illegal mining. Kanina umaga, matapos ang flag raising ceremony, nag-courtesy call kay Governor Pam ang mga opisyal ng DILG Region 7 at Cebu Police Provincial Office kasama ang ibang ahensya ng gobyerno. Iginiit ng mga ahensya na buo ang suporta nila sa mga inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan. Team, TEAM, it means together, everyone achieves more. So, naata diri karon alang mo serbisyo sa atong probinsya. So, naghinaot ko nga we will be working together peacefully, politics aside, naghinaot ko nga magmalipayon sadta sa atong trabaho. Nakipagpulong din kay Gobernador Pam ang ilang bus operators mula sa North at South Bus Terminal para ayusin ang operasyon sa mga terminal. Paglilinaw ni Governor Pam, wala siya itinalagang sino mang presidente ng bus terminal. Binalaan niya ang mga nagpapanggap na gamit ang kanyang pangalan para sa kanilang personal na interes. Para sa agenda. Nice. Kong Pam, Gov Bari 4, gayahin mo yung pamamalakad ni Tatay Digong. Para sureball na tayo. Yung mga Dorobo, palayasin mo dyan. Eto na. Ito na sinasabi natin. Nakakawindang. Bakit? Mantakin nyo, talo nga tapos nanalo. Anong balita rito? Kayo sa tansya nyo, mabubuwisi talaga kayo. Sino ang matutuwa dito sa balita na ito? Talo ka na. Hindi ka nga nanalo sa bilangan Tapos may motion pa sila. At tinulungan pa ito ni Melek Chair. Di ba nga? Ito naman, bigla-bigla naman deklarasyon. Ano nangyari sa Pilipinas? Saklap, no?
The City Board of Canvassers of Manila has officially proclaimed Bienvenido Abante Jr. as the duly elected representative of the city's 6th district in the 2025 midterm elections. Bad trip! This after the Commission on Elections en banc issued a certificate of finality and entry of judgment on its June 30 ruling, paving the way for Abante's proclamation. The COMELEC en banc noted that the Supreme Court did not issue a restraining order within 5 days of both parties receiving the decision, making it... Napigilan na, mga kasama. Oo, lumabas sa hula. Lumabas sa hula. Bakit kaya? Ha? Parang ang bait-bait nyo. Bakit? Kung pwede lang sabi ni Aling Ledesma, kung pwede lang kayo murahin, mga taga-melek-melek, mumurahin na kayo. Tsaka bakit ganun? Ang bilis ng mga pangyayari. Diba? Hindi man lang, wala man lang silang pakundangan kung paano nila manipulahin ng... Tama lang yung ginagawa niya, Atty. Respicio eh. Atty. Respicio, tuloy-tuloy mo lang yan. Oo, yung pag-aano mo dyan kay Melek-Melek Chair. Final and executory. In its June 30 ruling, the COMELEC en banc affirmed the decision of the COMELEC 2nd Division to annul the proclamation of Joey Chua Uy as congressman and directed the City Board of Canvassers to reconvene and proclaim Abante as the winner. The 2nd Division voided Uy's certificate of candidacy on June 18. The division ruled that Uy is a naturalized Filipino citizen and not a natural-born one. The division held that Uy made a false declaration in his certificate of candidacy, which constitutes material misrepresentation under Section 78 of the Omnibus Election Code. Abante... Tuwan-tuwa, oh. Smio Marimar, ano nangyari sa Pilipinas? Nakakawindang na balita. Ang pangit na! Oo, di ba? Yeah, 43 minutes ago yan, ha? 43 minutes ago. Oh. Gusto nyo, proklamasyon bilang nanalong congressman. Nakakaasar yung mga balitang ito. Basta pag mga gantong balita, nakakawindang. Ito na naman, balita na naman sa kanya. Ipalibas natin. Ano nangyari, COMELEC? Nagtatanong lang kami. Na ng Certificate of Finality at Entry of Judgment ang Commission on Elections sa COMELEC en banc pabor kay Bienvenido Benny Abante Jr. Kaugnay ito sa pagdedeklara ng COMELEC na si Abante ang totoong kandidato at nanalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila noong nakaraang eleksyon. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ng COMELEC sa City Board of Canvassers ng Maynila na iproklama si Abante bilang winning candidate. Walang natanggap ang COMELEC na temporary restraining order mula sa Korte Suprema pabor kay Joey Chua Uy. Pagkatapos mailabas ang desisyon ng COMELEC en banc ay natapos noong Sabado kung kaya minarapat ng Clerk of the Commission na maglabas ngayong araw na ito ng tinatawag na entry of judgment and certificate of finality upang yun na yung signales na pwede nang ipatupad, i-implement yung naging desisyon ng COMELEC. Ang bilis nyo magdesisyon. Dapat pinag-uusapan pa yan eh. Dapat may appeal pa yan eh. Ang bilis nyo magdesisyon, hindi namin alam bakit. Diba? Diba nga, ang ginagawa nyo pa nga dyan, dahil sabi ng korte, hindi pwede yung second placer. Ano nangyari? Bakit gusto mo i-appeal? Tapos ito na, lumipas ang ilang araw, proklamado na, panalo. Wow! Ang tigas! Diba? Nakakawindang mga kasama. Yung mga bagay-bagay na akala natin hindi makakaupo dahil hindi pinayagan. Ang bilis mo ng... Hay, nako, COMELEC. Atty. Respicio. Galingan mo ng gusto para itong ma-impeach na ito, sabi ni Aling Ledesma. Gusto rin niya ma-impeach yan para tapos na ang karera niyan. Dahil pag yan ang umupo sa 2028, sigurado. May pag-uusapan na naman daw. Tsaka yung makina, galingan nyo pagbubusisi. Baka may tinatagong magic o mahika. Diba? Nakakawindang mga kasama. Ito yung dapat nating bantayan. Diba? Ito lang isang sistemang mali, sabi ni Aling Ledesma. Sistemang mali. Hindi ka naman nanalo. Diba? Lamang si Uy, si Chua Uy, si Joey Uy, lamang sa'yo ng 1,000. Nung lumamang at talo ka sa bilangan, meron na may eksena. Pinalabas nila hindi raw Pilipino, natural born. Ano ba? Alien ba siya? Alien ba si Congressman Uy? Nanilbihan na yan matagal na. Ginawa niyo pa ng
Pinuliti ka pa. Nak naman mantakin nyo naman yun, no? Imagine, only in the Philippines. Smilyo Marimar. Ang tanong, magkano? Sabi ni Aling Marie, magkano ba? Saklap, no? Kayo, ano sa palagay nyo mga kasama? Kayo makakapag-decide niyan na kung ano ang tawag nyo dito sa nangyaring ito. Minadali na eh. Di ba? Ngayon, si Yorme ang nag-iisa. O, kalaban nila. Malamang makakalaban niya yung tatlong... Pero hindi nyo kakayanin si Yorme. Kung sakasakali lang ha. Dahil may issue pa dito sa mga bakulaw na ito. Yung pera ng... yung pondo raw di umano, nawawala. Bago raw mag-eleksyon, parang minadaling i-transfer o minadaling... ano ba yung sabi sa balita? Parang... parang minadaling kunin, sabi. Yun ang sabi ha, parang, ano ba tawag doon? Cash advance. Woo! Talaga naman, nakakawala na ho ng, ang tawag doon, nakakawala ng respeto pag nalaman mo yung mga gantong bagay. Yan, kung umabot ka man sa video natin ito, mga kasama ha, paki-like and share ang video at yan. Lagi kayong aabang sa ating mga nilalabas na video araw-araw. Umaga at gabi. Hanggang sa muli. Bye-bye!